So i-maintain nyo lang po yan yung space. Ibig sabihin nun, may space po kayo dyan sa kanan. Kung nahihirapan po kayo mag-estimate dyan sa harapan kasi baka tumama, dito po kayo tumingin sa side mirror. Yung mga kaibigan, another video naman tayo ngayon para dun sa mga viewers natin, especially dun sa nagtanong kung paano raw mag-drive dun sa mga papuntang parking, lalong-lalo na kapag medyo paahon. So ito mga kaibigan ay most requested. Ngayon ko lang po gagawa ng video dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng time. So again, bago ko simulan tong video na to, pasensya na po kayo dun sa mga nire-request natin. Hindi ko lang po talaga siya magawa ng kasagutan via video dahil busy po tayo. So this time, ito pong video na to ay requested. Matagal na tong nire-request at naka-line up po ito. Kaya ito po yung gagawa natin ng kasagutan ng video tutorial, ano. So actually papunta po tayo dun sa lugar na kung saan ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano yung gagawin kapag tayo ay papunta sa parking sa mga spiral, no, yung mga paahon katulad ng mga SM, yan, katulad ng mga malls. So may mga ilang palapag yan na paradaan. That's why kailangan mo munang umakyat bago ka makapunta dun sa paradahan. So samahan nyo ako dahil ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat na ginagawa para kayo ay makaahon or hindi po tayo magater or sumampas sa gutter or sumabit sa mga pader-pader habang tayo ay papaakyat. Kasi minsan po mga kaibigan, may mga parking po talaga na minsan ay masisikip po, halos kasya lang po yung isang kotse habang papaahon na pa, tapos pakurbada pa. Let's go! So malapit na tayo dun sa ating pupuntahan. As you can see, dun lang po yan sa unahan. So ang ituturo ko nyo sa inyo mga kaibigan ay very specific lang po talaga, no? Kasi ang video po na to ay para lang po dun sa paahon sa pagpaparkingan na katulad ng mga mall. Kaya ang ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano tayo makakaakyat ng maayos, kung para lang hindi tayo tumama sa mga gutter or tumama sa mga pader-pader kasi medyo pakurbada po kasi yung mga kaibigan. So ito, medyo malapit na po tayo. Ipapakita ko po sa inyo yung step by step dito, lalong-lalo na kung ikaw ay nahihirapan dito sa mga ganitong sitwasyon. So kailangan na natin makalipat ng lane dito sa right side para hindi po tayo mahirapan sa pagpasok, ano. So bigyan na po tayo ng signal right. Alright. So pepesa na po tayo dito, ano. Yan. So lagi natin tatandaan kapag ka mga ganito pong medyo paliko or masikip, so slow down tapos ilalagay po natin ng gear 1. Yan. Okay, kung mapapansin nyo po mga kaibigan, medyo paliko po talaga ito dahil papasok po tayo dyan. Yan. Alright, kaya nilagay ko po sa gear 1. Kung manual transmission, kung automatic transmission naman po ang inyong sasakyan, mas maganda kung nakaalalay na po kayo sa brake pedal. Okay, so ito po mga kaibigan, ano, papasok na po tayo. Yan. So sana wala gaanong mga nakaparking, ano, para makita natin. Okay, so doon po sa una mga kaibigan, simula doon ay papaakyat po tayo. So kung inyo pong napapansin, from doon sa pinasukan natin ay inilagay ko po siya sa gear 1. Hindi na po ako nagbabago ng gear para po hindi po tayo mahirapan sa pagpasok. So entrance dito po, no. So ngayon mga kaibigan, ang reference pong inyong tatandaan dito, ano, dahil maski po ang daanan po na yan, kasyang-kasya lang ang kotse. So para hindi po kayo mga gutter, first gear dahan-dahan ang takbo. Tapos dito sa side mirror na to mga kaibigan, dito lang po kayo kukuha ng base. Kung nakikita nyo po yung pagitan na yan in between ng gutter, yan. So i-maintain nyo lang po yan yung space. Ibig sabihin nun, may space po kayo dyan sa kanan. Kung nahihirapan po kayo mag-estimate dyan sa harapan kasi baka tumama, dito po kayo tumingin sa side mirror. Tignan nyo lang, panatilihin nyo yung space na yan dyan sa kaliwa nyo. Yan sa side mirror. Tapos dahan-dahan po ang inyong takbo habang naka first gear po kayo, no? So yan po ang magiging base natin para po hindi po tayo sumabit sa mga gutter-gutter dyan kung meron man. So ngayon, ikot pa tayo ng isa, no, para maipakita ko ulit sa inyo mga kaibigan. And then mas maganda po kung nandito po kayo sa gantong parking. So kung kayo po ay naghahanap ng pagpaparadahan, mas maganda na ilagay nyo sa hazard. Yan, para alam po nila na kayo po ay umiikot para sa parking.
So, doon po tayo ulit. Yan. Oops, puno na pala. Okay. So mga kaibigan, so sad to say, puno na, sarado na siya. Ayan, di tayo makaakyat. What? So ang gagawin natin ngayon, baba na lang po tayo, no? So same pa rin po ng pattern ito mga kaibigan, no? Same pattern pa rin. So sa pagbaba naman, lagi nyo lang tatandaan, ito yung pinakamalapit na guide kasi natin dito sa side mirror. Mas malaki yung chance na makita natin yung space or pagkita ng gutter dito sa side kumpara dyan sa kanan. Kung medyo masikip po yung papasukan nyo, mas maganda po na dito po kayo kumuha ng guide. So ulitin po natin, ano, this time pababa naman po tayo. Pababa naman po tayo mga kaibigan. So same pa rin ng pattern niya ng guide. So check nyo lang yung side mirror habang kayo ay pababa. Same pa rin yan ng paakyat. Yan. So ngayon pababa po tayo. Yun po yung exit sa pinasukan natin. Okay. So ngayon habang tayo ay pababa dyan, naka first gear po pa rin yan, ano, para mabagal po ang inyong takbo. Tapos nakalalay po kayo sa brake. Yan. So kung mapapansin nyo, papababa na po tayo dyan. Then kurbada po siya, ano. Yan. So tingin po kayo sa side mirror. Yan, habang mabagal po ang galaw. Yan, yan po yung pinakang gutter niya, no. Yan. I-maintain nyo lang yung gilid na yan na may space. Makikita nyo naman yan sa side mirror. It means po mga kaibigan, pag may nakikita kayong space dito, sigurado din po dyan may space din dyan sa kanan. Kung nahihirapan kayong tumansya dyan sa banda na yan, sa bandang yan, so dito po kayo mag-base. Yan, dahan-dahanin nyo lang po ang paggagalaw. Ayan, kung napapansin nyo sa side mirror, meron pong space. Ayan. Ayan po. Ayan po yung space na yan. Panatilihin nyo lang yan habang kayo ay pababa or paakyat. It means, ang ibig sabihin po niya mga kaibigan ay may space po kayo dyan. Hindi po kayo sasabit dyan sa banda dyan. So, i-check nyo po dito. Ayan, may space po yan. Ayan. Habang dahan-dahan po kayong bumababa or dahan-dahan kayong umakyat dyan sa kabila, panatilihin nyo lang yung space na yan. So, yan po ang magiging guide nyo para hindi po kayo sumabit dyan sa gutter. Dito sa kaliwa at dito sa kanan. Okay, so yun po mga kaibigan, ano, that is a simple guide lang naman para dun sa mga new driver, sa mga nagtatanong kung papaano umakyat, paahon or pababa, para dun sa mga beginners, sa mga new drivers at nahihirapan sa pagpapark. So yun lang po mga kaibigan, ano, sana po nakatulong po sa inyo ang video na to. At abang-abangan nyo po yung mga next vlog natin regarding sa tutorial natin, ano. At pasensya na po dun sa mga hindi ko pa nagagawa ng mga video, busy lang po tayo. So yun lang po mga kaibigan, bye bye.